Let's pray. Salamat po, Amang Banal, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Thank you for this wonderful day, Lord. Dalangin ko po ang banal na Espiritu ang siyang kumilos ngayon. Ang salita mo, Panginoon, ay maging kalakasan namin, magkaroon to ng bunga sa aming buhay, Lord. Makilala ka namin ng lubusan, O Diyos. Pati yung mga nandito, face-to-face at nasa na online, Lord, abutin mo ang ng iyong mapagpalang kamay. Salamat po, Lord God, for the wisdom and understanding as well as anointing in Jesus' name. Amen. Okay, take your seats. Yan, praise God. Sige po, mag-focus sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Yan, praise the Lord. Praise God. Amen. Ang biyaya at pagpapala natin ay nagmumula sa Diyos, sa Kanyang salita. Amen. Kaya mahalaga ang salita ng Diyos. Don't just attend. Kailangan ay bigyan ng importansya ang salita ng Panginoon. Amen. Praise God. Pinag-uusapan natin that this year is a year of reset. Kaya nga yung mga bagay na dapat kung gusto mong mabago, kailangan talagang mabago, i-reset mo. Pag hindi mo ni-reset yan, huwag kang umasa na mababago ang situation mo. Kaya reset is so important. Amen? Praise God. Lalo na yung mga mali. Kasi sabi ko nga, lalo na yung mga wickedness, kasalanan, you need to reset that. Yung mga nakaugalian mo na hindi tama, i-reset mo para may bagong gagawin ng Diyos sa iyo, sa buhay mo. Praise the Lord. Amen. Praise God. Kaya nandun tayo sa level na kung saan yung isa kasi sa dapat i-reset ay yung relasyon. Relasyon, una't higit sa lahat, sa Panginoon. Itong church na to, sinasabi nga natin na tayo'y pamilya. Pero kaya tayo naging pamilya, hindi dahil sa dugo natin, kundi sa dugo ng Panginoong Hesukristo. Praise God. Hello, amen? Kaya may blood relationship tayo because of the blood of Jesus that cleanses us from all our sins. He redeemed us through His blood. Hello, amen? Praise God. Kaya mahalaga yun. Kaya nga, pag oras na ganun, nilinis na tayo, pinatawad tayo, nagkaroon ng relasyon sa Kanya. Ang pagiging born again ay hindi po religion. Ito po ay relasyon sa Panginoon. Praise God. Kaya nga pag hindi mo nireset ang relasyon mo sa Diyos, kahit uma-attend ka, hindi ka talaga na born again, kundi nagpalit ka lang. Baka naman ang akala mo ay religion lang to. Hindi ito religion, ito ay relationship. Kaya nga you need to upgrade, you need to reset your relationship first and foremost unto God. Wala yata akong kausap dito. Kaya ang unang talagang merong relasyon ka sa Diyos mismo. Kahit may mga fellowship, nagsasama-sama kayo, pero hindi na i-in-tune yung relasyon mo sa Diyos. Wala yun. Religion din lang yun. Religion din lang yun. Praise God. Tatandaan nyo, religion cannot save you. Ang religion, di makakapagligtas yan. Praise God. Kaya nga dapat ay merong totoong relasyon sa Diyos na buhay. Kanino? Sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pinapasok natin ay kaharian ng Diyos. Praise God. Hindi to religion, kundi kaharian ng Diyos. Nilalagay niya tayo, napasok natin sa kaharian ng Diyos sa pamagitan ng relasyon. Kaya nga, ang religion hindi po born again, kundi ito po ay yung relasyon natin sa Panginoon na born again. Kaya nga, nabago. Praise God. Hello. Amen? Naging kingdom citizen tayo. At doon sa fruit of good relationship ay pinag-usapan natin about number 1, sincerity. Kasi sa relasyon, kailangan sincere. Pangalawa ay you need to fulfill your vow or keep your promise. Pangatlo, natatandaan niyo yung pangatlo? Uy, tandaan niyo ang pambira. Ano yung pangatlo? Anybody? It starts with letter F. Faithfulness. Praise God. Faithfulness. Faithfulness is so important. In relationship, dapat faithful. Hello, amen? Our God, tinakil natin that our God is a faithful God. Buhay ba kayo? Okay, sumagot kayo kung buhay. Yan. Praise God. Hindi po pwedeng dapat nagre-response. Okay? Praise God. Our God is a faithful God. Praise God. Tapat siya. Kahit hindi ka nga tapat pa rin siya. And our God, He is a faithful God looking for a faithful servant. Di ba pinag-usapan natin? That He is looking for a faithful servant. Kasi kung siya tapat,
na umibig sa'yo, dapat ikaw na inibig niya, tapat din na umibig sa kanya. Hindi po pwede na one-sided lang yan. Hindi pwedeng one way lang yun. Dapat, kung inibig ka ng Diyos, vice versa, ibigin mo rin ang Diyos. Or else, mababaliwala yung relasyon. Iulitin ko, hindi ka na born again pag oras na hindi ka umibig sa ating Diyos na buhay. At pag sinabi mong umibig ka sa Diyos, ay kailangan tapat ka. Kasi siya ay tapat. Tapat ang pag-ibig mo dapat sa Diyos. Praise God. Totoo, sincere. Gagawin mo yung pangako mo. Tapat ka sa Kanya, maging faithful ka sa Kanya. Kaya nga, He is looking for a faithful servant. Meron ba siyang natagpuan na faithful servant? Yes. Sino? In the person of Moses. Pinag-usapan natin si Moses, di ba? Praise God. Hallelujah. Kaya nga, si Moses, natagpuan siyang faithful servant of God. Kaya nga doon sa Numbers chapter 12, verse 6, babasahin ko, He said, listen to my words. When there is a prophet among you, sabi niya kay Moses, I, the Lord, reveal myself to them in visions. I speak. Sabi niya, sa propeta, nangungusap ang Diyos sa pamagitan ng vision. Pero pagdating sa kanya, but this is not true of my servant Moses. Bakit? He is faithful in all my house. With him, I speak face to face. Ibang klase. Sa propeta, true vision kung mangusap ang Diyos. But not with Moses. Bakit? He is a faithful servant. He speak face to face. At the time, Old Testament time, pag ang Diyos nakita mo, patay ka. Patay ka. Kaya nga, may tatlong bahagi yan eh. Yung pong place of holies, yung outside, andoon yung mga ihahandog, and then holy place, and then holy of holies. Ang nakakapasok sa holy of holies lang ay high priest. At pag yung high priest, merong karga, pagpasok niya doon, patay. Patay. Pag nakita mo ang Diyos noong kapanahunan na yon, patay ka. But not with Moses. God speak to him face to face. Iba pala ang turing ng Diyos sa mga taong tapat. Kaya ang totoong mananampalataya, nakakilala sa Panginoon, nakaranas ng kaligtasan, kailangan dibdibin mo talaga yan at kailangan totohanin mo yan. Baka mamaya umatin-atin ka lang nang hindi mo naintindihan talaga. Totohanin mo talaga. Baka mamaya may relasyon ka sa nag-invite sa'yo pero sa Diyos wala. Pwede na umaatin ka, sumasama ka sa fellowshipping pero sa Diyos wala. Nakakatakot yan. Dapat gawin mong katotohanan lahat yan. Hello, amen? Kaya nga, yung naririnig yung turo dito, yun ang ginagawa. Yun ang pinamumuhay. Amen? Kaya nga, hindi po pwede na yung cell leader mo, iba ang itinuturo, tinuturo ko. Dahil ako naman ako naman ang nagre-relay sa inyo ng salita ng Panginoon bilang pinakapastor nyo. Praise the Lord. Hello, amen? Kasi nangyari yun eh. Nawala ang cell leader, siya nawawala na rin. Ang mahirap, hindi ka nga nawala, nandito ka, pero ano yun? Ano yung ina-apply mong turo? Pag oras na, paano yun? Kung yung dati mong cell leader nandito, pagkatapos umalis. Pagkatapos meron kang komunikasyon sa kanya, yung tinuturo ko, binabaliwala mo. Bakit? Mang pinapakinggan mo siya. Hindi ka lugod-lugod sa Panginoon yun. Hindi ka lugod-lugod sa Diyos yun. Hello, amen? Praise the Lord. Kaya nga, si Moses, he is a faithful servant. That's why God speak to him face to face. Clearly, and not in riddles. He sees the form of the Lord. Why then were you not afraid to speak against my servant Moses? Sinasabihan niyo mga kapatid ni Moses. Maging tapat kayo sa kanya. At tingnan niyo, di ba sinabi ko yan, yung outcome ng faithfulness. Outcome ng faithfulness. Tatlo yan, nasa verse 7. Sa tatlong version, pinakita ko yan, nire-review ko lang to Sa tatlong version, sa verse 7 ng NIV, ang sabi, faithful in all my house. NIV yan faithful in all my house. Verse 7 pa rin, NLT, yung faithful in all my house, ano nakalagay doon? Entrusted with my entire house. Kaya, yung faithful, sa NIV, faithful in all my house. Pagdating sa NLT, ay entrusted with my entire house. So in short, yung pagiging faithful pala, ay
pagkakatiwalaan ka entrusted. Pagdating yun sa the message, verse 7 pa rin, yung faithful in all my house sa verse 7, tapos yung entrusted with my entire house sa NLT, pagdating sa the message ay run of my entire house. Kaya pag tapat ka pala, pagkakatiwalaan ka. Pero pagdating sa the message ay you will run my entire house. Ano yun? Ikaw ang magpapatakbo. Ikaw ang magpapatakbo. Pagkakatiwalaan ka. Bakit? Faithful ka. Ganyan ang Diyos natin. Andyan ba kayo? Kaya dapat iniintindi yung salita ng Diyos, yung naririnig, yung itinuturo. Dapat iniintindi yan. Hello. Amen. Hallelujah. Kaya mahalaga na tayo po ay maging tapat sa Diyos. Pag pinagkatiwalaan ka, maging tapat ka. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 4, verse 2, now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Pag ikaw pinagkatiwalaan, dapat maging tapat ka. Much is given, much is required. Pag pinagkatiwalaan ka, praise God, may mga panalangin ka, sinagot ng Diyos, pinagkatiwalaan ka niya, huwag mong gawing dahilan. Halimbawa, binigyan ka ng trabaho, huwag mong gawing dahilan na yung trabaho mong yun ay maging dahilan para malayo ka sa Panginoon o kaya i-neglect mo yung mga assignment mo. Hindi ka mapagkakatiwalaan ng ganon. Paano yung entrusted with my house o kaya you will run my entire house? Pwede na magkatrabaho ka, praise God, may konti kang pagpapala. Pero because of that, nawala ka. Hindi ka angat, hanggang doon ka lang sa level na yun. Bakit? Ang Diyos mismo ang ang pipigil sa'yo. Ang mahirap yung naging tagumpay ka sa maling kaparaanan. Diyos din ang magbabagsak sa'yo. Hindi ko po kayo sinusumpa, kundi ito po ay nagtuturo ako ng katotohanan na ayon sa salita ng Diyos. Amen? Ilan na yung natukoy natin sa proof of good relationship? Ilan na? Ilan? Praise God. 3. Ang pang-apat ay ito. Ang pang-apat ay pagiging, pakibasa, 1, 2, 3, pang-apat. Pakilakas. Ano yung pang-apat? Kaya, ang mga totoong may relasyon sa Panginoon, nakakilala sa Panginoon, ay nagiging responsable. Ulitin ko. Ang totoong nakakilala sa Panginoon, nagsuko ng buhay, nakaranas ng kaligtasan. Pag totoo kang nakaranas ng kaligtasan, kaya nga sabi ko, hindi ka nagpapalit ng relihiyon, kundi nag-ayos ka ng relasyon sa Diyos. Pag totoo kang nakaranas ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan, pasok sa kanyang kaharian, nagiging ano ka? Nagiging responsable. Masarap kasama yung taong responsable. Amen. Praise the Lord. Amen? Responsible people are reliable and dependable. Pag responsable ka, praise God, reliable ka. Pag reliable ka, sa dalawang salita yung reliable, really able. Praise the Lord. Really able. Pag ikaw ay naging reliable, dependable, nako, hindi po pwedeng hindi umangat ang mga bagay na ginagawa mo. Hindi po pwedeng hindi ka mag-grow. Praise the Lord. Hello, amen? Ibang usapan yun. Anything na ipagkatiwala sa'yo ng Panginoon, pag ikaw responsable, lalago. Anything. Praise God. Hindi po pwedeng hindi lalago pag reliable ka. Amen? Pag oras na naging responsable ka, bakit bakit naman ako magiging responsable? Gusto ko atin lang. Mali yun. Ganito, ganun lang. Hindi tama yun. Why? The Lord invested so much to us. Binirin mo, buhay niya, binigay niya. Pagkatapos, binigay niya sa atin buhay na walang hanggan. Pinatawad niya sa lahat ng ating kasalanan. Pagkatapos, ganun-ganun lang. Hindi pwede. Alam mo ba na si Lord naghahanap ng ROI? Return of investment? Sa Bible yan? Mababasa? Kaya nga nasa Bible. Asan? Parable of the talent. Pinagkatiwalaan ng 5? Pinagsulit. Dumating siya.
Yung 5, naging 10. Pinagkatiwalaan ng 2. Yung 2, naging pinagkatiwalaan ng 1. Yung 1, naging. Ang tanong, kung babasahin nyo, yung 1, walang naging bunga. Anong ginawa niya? Ibinaon niya kasi. In short, hindi niya ginamit. In short, kung hindi niya ginamit, hindi siya naging responsable. Itinago. Pagkatapos kung sino yung hindi na nga naging responsable, yung pang bumanat, alam ko na umaani ka ng hindi sa'yo, alam ko malupit ka. Alam mo yung mga irresponsable, tapos pag sinita mo, sila pang magaling magdaldal. Magagaganyan, yung ganyang malupit ka kasi, malupit ka. Tanong, kung babasahin mo yung parable of the talent, yung isang hindi naging responsable, hindi naging bunga, saan siya itinapon? Basahin niyo yun. Saan siya itinapon? Hindi sinabing impyerno. Ang sabi lang, doon sa nagngangalit ng ngipin. Saan kaya yun? Saan kaya yun? Tinapon siya doon sa nagngangalit ng ngipin. Saan yun? Dagat-dagatang apoy. Huwag niyo nang sabihing impyerno. Dagat-dagatang apoy lang. Kapamakan yun. Ayaw ng Diyos na irresponsable tayo. Hello, amen? Kaya nga, pag pinagkatiwalaan ka ng isang bagay, maging responsable ka doon. Praise God. Uulitin ko. Sa mga estudyante, maging responsable kayo. Maging estudyante para makagraduate kayo. Bilang anak ng Diyos. At sa mga nakagraduate na, nagkatrabaho, maging responsable kayo. Na kahit may trabaho kayo, hindi niyo ipagpapalit ang Diyos. Pag ikaw may business na, tapos ano ba, maging responsable ka. Huwag mo pa rin ipagpapalit ang Diyos. Hello, amen? Hallelujah. Hinahanap ng Diyos, hindi lang faithful, kundi responsible. Praise the Lord. Amen ba? Kaya nga, tayo po dito, alam mo, bawat isa na nagsuko ng buhay, pamilya tayo, dapat lahat tayo responsable. Hindi lang sarili. Ang totoong nagkaroon ng kaligtasan, hindi makasarili. I repeat, ang totoong nagkaroon, nakaranas ng kaligtasan, pasok sa kaharian, merong buhay na walang hanggan, tanggal ang pagiging makasarili. Amen po ba? Kaya nga, may mga turo. Dito pag may mga turo, may instruction, okay, mag-invite ka isa, ganito, mag-share ka, ganito, ganito. Hindi po yan pinapapasok dito, nilalabas dito. Maging responsable ka. Ang responsable, may effort yan. Praise the Lord. Hello, amen? Kaya nga, una, higit sa lahat, maging responsable ka, i-share mo saan? Sa pamilya mo. Alam mo, pag totoong naranasan mong kaligtasan, hindi ka mahihiyat, hindi ka matatakot na mag-share ng salita ng Diyos. Anything na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, hahanapan niya yan ng bunga. Hello, amen? Hindi. Kaya hindi mo mapapansin, lahat talaga sa ating buhay, sa lahat ng aspekto ng buhay natin, pinakialaman ng Diyos, including bulsa. Kaya nga yung bigay mo ng tithes and offering, pakialam yan eh. Ang tanong, responsable ka ba doon? Ang pinakamahirap naririnig mo, pero binabaliwala mo. Praise the Lord. Mga kapatid, time to grow up. Time to excel. Bakit? Much is given, much is required. At tandaan nyo, palapit ng palapit, ang pagdating ng Panginoon, sa maniwala kayo at sa hindi. Praise God. Hallelujah. Alam nyo ba na, sa ano namin yun eh? Ayan, sa Australia pa namin napanood yun eh. Panoorin nyo nga rin yun. The word, leave the word behind. Leave the word behind. Ano po yan? Hindi Christian movie. Nasa Netflix yan. Leave the word behind. Na kung saan nawalan ng internet. Nabalita nyo na ba yan? Di ba nasasabi ko yan? Na kung saan, alam nyo pag nawalan talaga ng internet, buong mundo, di ba nagsample na? Nawalan ng FB. Sandali lang, umabot yata ng 1 oras yung nawalang FB. Mahigit. I did 2 hours. 2 hours. 2 hours. Yun pa lang eh. May epekto na eh. May epekto na matindi na eh. Ano kaya kung internet? Alam, meron ng isang pastora nag-comment eh.
Akala ko rapture na. Di ba? Na ganon, di ba? Akala ko rapture na. Hindi to biro-biro. Baka kala nyo. Kailan kayo matatauhan? Pag matigas ang ulo, kailan ka matatauhan? Kung huli na ang lahat? Kailan ka Hindi ito biro. Ako nang sasabi, hindi ito biro. Praise the Lord. Kailan ka matatauhan? Kung kailan huli na ang lahat? Oh. Pag nawala ng internet dito, masahol pa yan sa sa COVID. Masahol pa yan sa pandemya. Bakit? Buong mundo bagsak ang ekonomiya. Biruin mo, kung oras na nasa ere ka, nasa aeroplano, biglang nawala ang internet, ano mangyayari? Paano mo ibababa yung gulong? Although na kaya pala, may pwedeng manual yun eh. Pero yung direksyon, paano? Paano patatakbuhin? Yung barko, paano? Kahit nga yung dito sa land eh, hindi ka makakapagkarga ng gasolina nang walang internet. Lahat ngayon pinatatakbo ng internet. Pati nga yung katabi mo, pinatatakbo ng internet yan eh. Pinatatakbo ng internet yan, kaya nga minsan nakalag in, minsan nakalag out. Ang mahirap nga, laging lag out yan eh. Laging out. Hindi yan biro. Hello, amen? So, kailan ka magiging responsable? Huwag mong ubusin ang mga pagkakataon na ibinibigay ng Diyos. Yung iba, matigas ang ulo. Hindi naman ako hindi naman, wala naman nangyayari. Di magantay ka na may mangyari bago ka matauhan. Praise God. No. The price of greatness is the responsibility. You want to be great? Be responsible. I repeat, the price of greatness is responsibility. Sabi ni O.J. Simpson, the day you take complete responsibility for yourself is the day you stop making any excuses. And the moment you stop making any excuses, that's the day you start to the top. Ooh. Yung araw daw na you take complete responsibility for yourself. Kaya nga, pagdating dito sa responsibility, ang dapat niyan talaga, sarili mo talaga yan eh. Unahin mo talaga sarili mo. Maging responsible ka sa sarili mo. At bakit? Pag naging responsable ka sa sarili mo, ay mawawala yun, hihinto mo ang alin? Yung alin? Mga excuses. Karami ang excuses, artificial. Sabi ko nga, yung iba, ay gumagaling, saan? Sa palusot. Gumagaling sa palusot sa paliwanag Oh. Be responsible. Kaya nga ginawa, alam nyo, binigyan ako ng wisdom ng Panginoon na kung saan sabi ko, hindi na yung daily bread na ginagawa natin dati, kundi isang chapter na lang isang araw. Isang chapter na lang isang araw. Meron pa rin hindi gumagawa Kailangan mong pagsabihan. Pero pag napagsabihan mo, ilang araw na naman, hindi na naman gagawin. Pero sabi ko, ako natuwa ko kay RC kasi mahaba-haba yung kanyang hinabol Pero nakahabol na siya. Ewan ko, dahil nakahabol siya, baka magpaiwan uli. Pero may gumagawa Hindi ko nababanggitin ang pangalan. But it's up to you. Kung gusto mong mag-ayos o hindi. Bakit? Ayoko na ma-stress. But the thing is, praise God, sino ba makakinabang ditong instruction na to? Kung nauna ka na, praise God. Kasi meron akong nabigyan dito, mag-asawa, na nauna na sila, malayo na sila kaysa sa atin. Praise God, come on. Kung nandun ka na, kung nasa Book of Revelation ka na, praise the Lord. O, natapos mong Revelation, ulit ko ulit ng Genesis, pa isa-isang Paano kung paano kung yung mga hindi nagbabasa, hindi totoong tapat, hindi masama sa rapture?
Hindi ko naman sinabing nakasulat to sa salita ng Diyos. Ang tanong ko lang, paano? Paano kung masuwayin? Meron kayang papasok sa kalangitan na masuwayin at masungayin? Hindi ako nananakot. Arr! Oh, paano? Kasi seriousness is so important. Oh, praise the Lord. Ang mawawala, yung excuses. At sabihin nyo, alam nyo, karamihang excuses, kaya nga sinasabi ko, artificial. Hindi naman talaga totoo eh. Hello? Sa trabaho. O ba't ka late? Matraffic. Yun ba naman? Counted pa ba yan? Counted pa ba yan? Totoo ba talaga matraffic? Ulit ka talagang umalis. Di ba? Huwag na huwag mong gagawin. Ba't ka hindi umaten? Kasakit ako? Sige ka. Pag natuluyan ka, sige. Yung mga excuses na yan. Hindi excuse. Kaya, you need to take complete responsibility for yourself. And that's the day you stop making any excuses. Pwede ba? Mula ngayon? Alisin mo na yung mga paliwanag mo, mga excuse mo. Ay, sorry hindi ako naka-attend. Papaliwanag ka. Excuse, ha? Pwede ba tigil mo na yan? Sabi mo nga sa katabi mo, pwede ba tigil mo na yan? Tigil mo na yan? Lakasan mo para malinig niya. Oh. Bakit? The moment you stop making any excuses, that's the day you start to the top. Amen. Ayaw mo ba yun? Lugi ka ba doon? Kaya ba? John Maxwell. Lingkod ng Diyos to. Ano sabi ni John Maxwell? The greatest day in your life and mind is when we take total responsibility for what? For our attitude. For our attitude. Let's be responsible for our attitude. Amen. Ang pagbabago, ikaw mismo eh. Ikaw ang magdidesisyon yan eh. Amen. Hello, amen? Amen. Ikaw magdidesisyon yan. Aguhin mo yan. Be responsible for your attitude. Why? That's the day we truly grow up. Doon ka lalago. Hello, amen? Doon ka pagkakatiwalaan. Doon. Praise God, di ba? Faithful in my house, entrusted in my house, and then run my entire house. Tindi yan. Hallelujah. Come on, grow up. Don't stay on your level. Grow up. Sabi mo sa katabi mo, grow up. Grow up. Sa mga nasa online, i-type nyo, grow up. Praise God. Kaya alisin yung mga excuses. Alisin yung mga, yung katigasan ng ulo, alisin yan. Praise God. Bakit? Pag hindi ka naging responsable, ulitin ko. Yes, pwede. Yung nararanasan mo ngayon, nakala mo pagpapala na yan. Hala pa yan, katiting pa lang yan. But the thing is, hanggang doon ka lang. Ayaw mo ba na umangat at mapagkatiwalaan ka ng Diyos? Na kung saan umangat ka? Naku, hallelujah. Yung mga imposible, magiging posible. Ayaw mo bang maabot yung, maranasan mo yung 6 digits a month? Ano yun? Anong 6 digits? 6 na 0. Praise the Lord. Alagyan mo ng usa. Ayaw mo ba nun? Pwede ka bang... Kasi hindi ka naman dadalhin talaga ng Diyos doon pag oras hindi ka mapagkakatiwalaan eh. At irresponsable ka, hindi ka dadalhin sa ganoon. Hindi ka dadalhin sa ganoon. Pagpatuloy tayo. Kasi may mas magaganda akong sasabihin sa pagpapatuloy. Praise the Lord. Joshua chapter 1. Joshua chapter 1. Familiar verse to. Verse 1. Ang gagamitin natin na version, amplified. Ang sabi rito, now it happened after the death of Moses, the servant of the Lord, that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses, servant, pag sinabing Moses, servant, attendant siya, saying, praise God. Sino to? Si Joshua, son of? Anak siya ng madre. Hindi. Pangalan ng tatay niya yun. Praise God. Baka mamaya maniwala kayo, ha?
Praise the Lord. Glory. Verse 2. Ano sabi ng Diyos kay Joshua? Moses, my servant, is dead. Anong kasunod doon? Praise God. After that, sabi niya, Moses, my servant, is dead. Sino to? Mentor niya yan eh. Mentor niya yan. Hindi ko sinasabing, uy, mamamatay na itong mentor ko. Hindi, totoo yan. Mauuna ka pa sa kanya. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Anong ibig ko sabihin doon? Alam mo ba, na minsan, gagawin at pasusubukin ng Diyos sa'yo, na kung saan, yung mga inaasahan mong tao, hindi ko sinabing mamatay, kundi tinatanggal niya. Para makita ka niya, kung totoo ka. Amen po ba? Kaya nga, praise God, hallelujah. Noon, nung nasa Paranaque, itong mga to, inabutan nila Marvin yun. Ewan ko kung inabutan ni Rod yun sa Paranaque. Praise God, na kung saan, di ba? Yung mararaming mga kabataan, may mga sino mga inabutan yun yung mararaming ganyan. Yung mga nag-invite sa'yo. Kasi, itong mga to, kaya napunta yan. Kasi noon, yan sila, RC, sila Joy, sila Divine. Masisipag mag-invite yan noon eh. Sinasabi ko noon. Sinasabi ko noon eh. But the thing is, are you still responsible? Sabi, ba't tayo kumukonte? Ba't tayo gano'n? Ba't tayo gano'n? Bakit nawawala? Ang tanong, yung bang passion nyo noon, hanggang ngayon, ganun pa rin ba? Praise God. Hallelujah. Kaya nung sabi niya, Moses, my servant, is dead. Paano? Halimbawa, hindi ko sinabing, yung dating nag-invite sa'yo, wala na dito. Hindi ko sinabing patay na. Anong gagawin? Bakit? Merong reason pala, minsan, bakit tinatanggal sila? Sabi niyo bakit? Kasi ang kasunod yan, anong kasunod? Now. Anong kasunod ng now? Kasi sabi niya, kung tatalagawin natin, ang aking lingkod na si Moses ay wala na. Sabi niya, ngayon, anong kasunod sa ngayon? Ano yung therefore? Apat sila. Hindi, they are four yun. They are four. Ano yun? Ngayon, sa makatuwid, alumbagay. Ano ba yun? Sa makatuwid. Ngayon, therefore, sabi niya, sa makatuwid, ay anong kasunod ng therefore? Anong kasunod? Arise. Pero anong una ng arise? Anong una ng therefore? Now. Kaya kailan ang response? Now. So makatuwid, sabi niya, arise, bangon, wake up. Patos, open and close. Kasi amplified yan kaya kung pinili ang amplified Ano yung open and close? Nakalagay, nakasulat, pakibasa. To take His place. To take His place. May mga pagkakataon, baka naman kaya talaga nawala yung mga cell leader mo. Bakit? God wants you to take His place. Amen. To take their place. Amen. Kasi noon, alagayin kay. Noon, alagayin ka. Ngayon, take their place. Amen. Praise God. Kung nawala yung dati mong leader, hindi yung pinaka-leader, andito ako, hindi ako nawawala. Hindi ako nawawala. Kaya sabi, uy, naku, mamamatay na yung leader ko. Hindi. Sabi ko, mauna ka pa Praise the Lord. Hallelujah. Wala nang mamamatay sa atin. Rapture na lang ang inaasahan natin. Sa mga katuwid, sabi, take His place. Kaya, ngayon, huwag ka na magsimento. Semento tuloy. Sentimiento. Semento tuloy. Kasi minsan, kung ano na iniisip mo, wala na si tatay, wala na si nanay. Andiyan pa si lolo. Anong sabi? Take His place. Kung wala sila, huwag manapin yung wala. Take His place. Yung ginagawa niya dati sa'yo, ikaw ang gumanap. Ikaw ngayon maging leader. Kaya pala may mga ganong pagkakataon. Bakit? Para ikaw ang pumalit. Matindi ito. Sabi niyo, ano yun? Na pag nagkita kayo ng dati mong leader, mas umangat ka pa kaysa sa kanya. Hindi ang competition. But the thing is,
Ano yan? Naging responsable ka. Hello, amen? Alam nyo, sa mga estudyante, darating ang oras, mga estudyante, makagraduate kayo, magkakaroon kayo ng mga reunion, magkikita-kita, magugulat ka, may mga kaklase ka noon na mayayaman sila, pero nagkita-kita kayo, masangat ka na sa kanila. May mga ganito, magugulat ka, yung may mga kaklase ka na mas matatalino at saka tatalino. Pero ano yun? Biruin mo, may kaklase ka na kung saan nung elementary ay salutatorian siya. Pagkatapos, o valedictorian, high school valedictorian, nung nagkita-kita kayo, nag-reunion, makita mo, nung nagkamustahan, hindi siya nakagraduate. Bakit? Nasisarian siya. Valedictorian, salutatorian, cesarean. Bakit? Hindi porke bakit? Nagloko eh. Nakaranas ako ng ganyan Nung nag-reunion kami, ganyan. Kapag ganyan. Nung nag-groupings na kami, sabi ng isa, sabi niya, buti kayo nagpatuloy sa pag-aaral eh. Buti kayo ganun eh. Ako ngayon, sabi niya, nagsisisi ako. Bulak-bulak ko eh. Nagloko ko eh. Nagsisisi ako ngayon. Wala akong tinapos. Kaya ang favorite kong kanta, kung natapos ko ang aking pag-aaral, di sinsanay. Naku po. Kaya, kapatid, mag-aayos. Mga kabataan, mga anak, nangking ko na kayong mga anak. Mag-ayos, magpakatino. Sabi mo nga sa katabi mo, mag-ayos ka. Hindi yung buhok mo yung kukote mo. Praise the Lord. Yung kukote mo. Kasi tinan mo, now, therefore, arise. Open and close. To take His place. Hello? Amen? Kaya ang responsable, hindi na natiling follower, hindi na natiling attender. Ang responsable, nagiging leader. Amen. Praise God. At meron ka lang isa na madala kay Lord, leader ka na. Isa lang. Bakit? May nililid ka. I challenge you. Hello? Amen? Amen. Tuloy natin ang basa. Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise to take his place. Cross over this Jordan, you and all these people into the land which I am giving to them, to the sons of Israel. Ang bihira. Mayroon pala, pag oras na naging responsable ka, pumunta ka doon sa level ng pagiging leader, makakaranas ka ng crossover. Ano yung crossover? Allen Iverson. Praise God. Allen Iverson, crossover. Hanggang doon na lang ngayon. Pero sa realidad, hindi ko na kaya to. Praise God. Di ba si Allen Iverson ang nagpauso ng crossover, Bang pambira ko. Ngayon, patindihan na ng crossover ngayon Grabe. Praise the Lord. Ang bihira. Biruin mo, matatawid mo. Yung dating buhay mo na walang kwenta, dating buhay mo na patapon, dating buhay mo na puro problema, makakatawid ka. Dating buhay mo na sakit ka ng ulo. Ngayon, nangangati na lang ang ulo mo. Praise the Lord. Glory to God. Hello, amen? Kaya come on, sana naiintindihan mo ito. At pag naiintindihan mo ito, meron kang ginagawa. Yun ang responsable. Hello, amen ba? Praise God. Kaya magkakaroon ka ng hallelujah. Ano ang gagawin? Katulad ni ang pangalan mo, Simon naisip ko, si O.J. Simpson praise God. Si Simon ngayon, meron siya ngayong responsibilidad. Gagawin mo may ibibigay ko sa yung assignment, gagawin mo, okay lang? Ang responsibilidad ni Simon ngayon ay pabalikin si Lord. Okay ba yun? Nagkaintindihan tayo? Ang mag-i-invite kay Lord, ikaw. Sino si Lord? Simon. Sino si Lord? Huwag ka tumawa. Sino si Lord, Simon? Sino si Lord? Sagot. Sino si Lord? Nagtataka siya ngayon kung sinong Lord ang sasabihin niya. Kuya mo.
Praise God. Si kuya mo. Ang hirap tawagin yung kuya nito eh. Lord, Lord, halika nga. Ang hirap nun. Kasi Lord eh. Kaya Audrey na lang, Audrey. LA. Dapat LA na lang tawag sa kanya eh. No? LA. Pero full name niya talaga yun. Lord Audrey. Ha? Lord Audrey? Grabe ang pangalan ha. Kaya anong assignment mo? Pabalikin si Lord. Praise the Lord. Grabe. Pabalikin si Lord. Si LA. Yan. Ano ba naman si Lord? Laging absent. Praise God. Praise God. Magtatanong ka, si Lord ba nasa sa church? Wala si Lord sa church ngayon. Pambihira. Ang hirap nun, no? Wala si Lord sa church. Grabe yun, ha? Ganda ng tawa ni Teye. Praise the Lord. Grabe yun, ha? Verse 3, I have given you every place on which the sole of your foot treads, just as I promised to Moses. Eto, maging ugali natin to. Maging natin to, lifestyle natin to. Sabi niyo, ano yun? Na yung mga lugar na first time mo na mapupuntahan, pagtapak mo, kiklaim mo. Itong lugar na to, magagamit ako rito, kiniklaim ko to, praise God. Magtatayo rito ng ABCI family. Praise God. Amen? Praise God. Huwag mo lang ugaliin na pag may nakita kang sasakyan, ang ganda, ay, akin to. Sa pangalan ni Jesus, akin to. Hindi, merong may-ari noon. Huwag mong kukunin yon. Hindi ganon, hindi ganon. Hindi ganon. Praise God. Hallelujah. Pag may nakita kang relo, yung ganda ng relo mo, akin yan, sa pangalan ni Jesus. Hindi. Hindi. Witchcraft yun. Witchcraft yun. Hindi ganon. Magpe-pray ka. Pag gusto mo magdeklara, magkakaroon din ako ng ganyan. Magdideklara ka ng yun. Pero hindi mo sasabing, akin yan. Hindi. Wag yun. Mali yun. Mali yun. Praise the Lord. Hello. Amen? Hindi po pwedeng. Praise God. Ang kiniyang magdeklara ka, pwede. Someday. Yan. Pero ugaliin mo yung pagtapak mo. Praise God. Babalik ako rito. Magagamit ako rito. Magkakaroon dito ng ABCI family. Magpapagamit ako. Andyan ba kayo? Accept the challenge? Ibang usapan na yung pinagsimulan ng gawain, ikaw. Responsable yun. Ibang usapan yun. Hello, amen? Praise God. Kaya ang Australia, babalikan namin. Praise the Lord. Babalikan namin ang Australia. At willing talagang magsama pa isa-isa. Pa isa-isa lang siguro. Praise God. Pwedeng dalawa, pero iiwan si Charmaine. Hindi yan papayag. Hindi yan papayag kasi tingnan nyo, 2 sapatos ang dala niya pag-uwi. Yan. Praise the Lord. Glory to God. Pa isa-isa, yan lang. Praise God. Bakit? May purpose. Kaya nga sabi ko nga di ba, narinig mo si Tamila, di ba? Si Mika, pwede darating ang oras, sasama namin si Mika. Provided na, sasabi mo kung nagpadagdag sa'yo ng allowance kasi dapat yung allowance niya, hindi magdadagdag, doon siya mag-iipon. Paano kung maliit lang po ang maiipon ko? Di tatagal yung pagsama mo. Pero kung lalakyan mo, di bibilis. Bakit? Kailangan turuan Kailangan turuan. Kailangan maturuan. Kasi bilirin mo, ang kanyang target na rubber shoes, golden goose. Pambihira yan. Hindi pala yung milyon yun, kundi pala yung pa lang yun ay ang mga nasa, pag sa Pilipinas daw, mga 70,000 to 120,000 ang halaga. Golden goose. Pag oras ng golden goose, akala ko nga noon, naisip ko, sabi ko, yung mahal na sapatos, granny goose. Hindi pala granny goose, golden goose pala yun. Kala ko granny goose Pero yun, mas marumi na tingin, mas mahal. Pag may sulat-sulat, mas mahal. Pag may konting sira, mas mahal. Kaya yung rubber shoes kung may mga sira doon, bilhin nyo, mahal yun. Praise the Lord. Grabe yung sapatos na yun. Nakita ko kasi nung sa airport, pinakita sa akin Kikita niyo yung aling yun? Sabi niya, yun, golden goose po yun. Ang mahal niyan. Sa airport kami, gusto kong hold upin nung sa airport. Hindi, joke lang. Praise the Lord. Ibang klase. May mga bagay-bagay
na mararanasan tayo. Bakit? Naging responsable tayo eh. Kaya ngayon, ayusin mo buhay mo. Magsimula ka, i-reset mo kasi kung hindi mo na-reset ang buhay mo, mananatili kang ganyan. Mananatili kang ganyan. Mananatili kang ganyan. Ayaw kong paiyakin si RC. Pero ayaw ko siyang paiyakin. Pero di ba yung kapatid mo, si Rhoda, yung namatay? Pinapangaralan mo ba yon? Di ba pinagsasabihan mo lagi, di ba? Huwag kang lumuha. Mabait siya, di ba? Hindi matigas ang ulo, di ba? Pinagsasabihan mo, di ba? Nakikinig, di ba? No. Ayaw, baka umiyak eh. Pag umiyak pa naman, may tumalon sa babayan eh. Ayaw ko, pero the thing is, matigas ang ulo. Nagsuffer yung bata eh. Nagsuffer. Kabata, pumanaw ng maaga. Namatay ng maaga. Pero the thing is, sabi ko, ayaw kong paiyakin si RC. Ayaw kong paiyakin. Huwag matigas ang ulo. Sabi mo nga sa kalabitin mo, huwag ka matigas ang ulo. Huwag matigas ang ulo. Huwag matigas ang... Pag oras na, no? Pag binigyan ka ng pagkakataon, grab that opportunity. Huwag mong sasayangin. Hello? Amen? Kaya nga, pag umaten ka, alam nyo, kaya nga, if you will not be rooted, kailangan, sabi ko nga, dapat rooted ka. Yung iba hindi rooted eh, rotted. Alam niyo yung rotted? Bulok, sira. Dapat rooted. Malalim ang pagkakabaon. Ang hirap na yung nagpapagamit ka na sa Panginoon tapos bigla kang mawawala. Hirap na. Bakit? Dahil ba sa pag-ibig? Hindi ko naman kayo binabawalang umibig ah. Kung umibig kayo, magsabi lang kayo. Kung sinong gusto nyo. Dahil hindi naman ako pipili ng may gusto sa inyo eh. Magsabi lang kayo. Ito nga si RC, binibenta ko na eh. Tawa si Marvin tuloy. Yeah. Praise God. Hallelujah. Wag nang. Ngayon ko lang narinig yung patutuon ni Sela na break na pala sila ng boyfriend niya. Pero hindi Nung nag-break sila ng boyfriend niya, alam nyo, dati ang hirap hagilapin to eh. Talaga, buti na lang nakita mo. Buti na lang na-realize mo, no? Buti na lang. Di ba? Pagkatapos, sabi niya, lingkod din ng Panginoon yung ano niya. Hindi ko sanabing may mali yung ano niya. Hindi ko tinitira yung... Siyempre, ang sasabihan ko yung nandito. Hindi yung wala dito. Praise the Lord. Hallelujah. May mga bagay-bagay. Tingnan mo, the moment you allow God to be God in your life, may mangyayaring maganda eh. Praise the Lord. Come on. Huwag matigas ang ulo. Ngayon ko lang narinig nawala na kami. Nung nawala sila, tingnan mo. Dati, hirap patinin. Ngayon, hirap siyang umabsent. See? Si Ars. Praise God. Praise God. Tama si Divine. Hirap umabsent yan. Hirap na umabsent si Divine. Bakit? Hindi sila magkikita ng linggo pag umabsent yan. Sige. Vice versa. Si AJ. Hindi yan umabsent. Kahit nagkikita sila ng ibang araw. Yeah. Para namang bagong panganak lang. Hindi ako bagong panganak, pambira naman. Praise the Lord. Glory. Ay, nako. Praise the Lord. Hindi, mamaya pa. Mamaya pa. Mahaba pa. Tuloy. Kaya, praise God. Hallelujah. Mahalaga na kung saan yung, ando ka na. Therefore,
ano mo you need to overcome kasi my servant Moses is dead. Sabi niya. Tapos now, sabi niya, therefore, hindi sinabing, magluksa tayo, magganito. Hindi, therefore, kapag may nawala na leader, therefore, ikaw ang papalit. Amen. Ikaw papalit. Hindi ko sinabing namatay sila. Hindi tayo nagkakres. Mabuhay sila. Pero ang challenge dito, yung bang, nawala sila, ikaw ngayon, di naging alagain. Nag-level up ka. Hello, amen? Amen. Ibang usapan na kung saan, hallelujah, nawala yung pero ikaw, pumalit, mas matindi. Mas napagkatiwalaan, naging mas responsable. Amen? Amen. May sumusubaybay sa atin dito. Sa totoo. Nawala si Neil. Praise the Lord. Sa totoo lang. Anong praise the Lord? Nawala siya? Hindi, praise the Lord. May pumalit. Medyo mataba si Neil. Praise God! Mas mataba ang pumalit. Praise God. Mas maliwanag nga lang, siyempre. Mas maliwanag, siyempre. Praise the Lord, mas maliwanag. Mas maliwanag lang. Mas maganda itong ganito para malaman natin kung sumusubaybay pa rin, di ba? Praise God, hallelujah. Kasi bakit? Pag may pagmalaki yung talent mo, kayang palitan ng Diyos yan. Huwag may pagmamalaki ang talent mo. Kahit nga yung tinatangkilik mo Naku, sandali lang yan. Isang kalabit lang ng Diyos yan Wala yan, lahat. Pag may pagmalaki, kahit nga boses Alam niyo bang pati boses nawawala? Pag may pagmalaki yan. Naalala ko yung kwento ng isang pastor ko. Yung pastor ko dati, yung una kong pastor na nag-train sa akin, nag-ordain sa akin. Taga-Pangasinan din yun Na mayroon siya isang kabataan, babae yun. Na kung saan umaaten yun, pero matagas daw ang ulo. Tapos sabi niya, maglingkod ka na, magsuko ka na talaga ng buhay. Hindi. Now you say, now you don't. Nagaganyan. Tapos, talagang, yung nightlife niya, ganyan. Pagkatapos, isang araw, sabi niya, maglingkod ka na, magtotoo, magseryoso ka na, ganyan. Dumating ang oras, puyat ng puyat. Pagkatapos, pag-uwi, puyat na puyat, naligo, natulog, nabulag daw. Pero hindi naman totoo na yung pagpuyat na puyat ka at maligo, mabubulag ka. Hindi totoo. Subukan mo lang para malaman natin kung totoo. Subukan mo rin. Subukan mo para malaman mo kung totoo. Pero yun ang sinabi Yun ang sinabi. Kaya inuulit ko lang. Nabulag siya. At nung nabulag, dalaga yun. Nung nabulag, umattend sa church. Walang nakikita. May umaakay na. Umattend. Sabi sa pastor, Pastor, maglilingkod na ako kay Lord. Nag-decide na ako maglilingkod. Ang sabi ng pastor namin, patay na rin yung pastor namin, yung na-COVID, patay na. Sabi niya, ba't ngayon ka nag-decide? Kung kailan wala ka ng paningin, saka ka nag-decide. Alam mo, kung nakinig ka lang, di nangyari sa iyo yan. Alam mo, kung nakinig ka lang, yung trahedyang yan, hindi nangyari sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Hindi ko na sinasabing mabulag ka. But the thing is, kaya nga, habang may pagkakataon, huwag sasayangin. Amen. Favorite kong kanta to na altar call. Pag-aralan mo to, nakalimutan ko na nga lang yung mga lyrics. Yung pinasearch ko to noon pa Hanggang kailan kaya? Eto mga pamatay na altar call namin noon na may mga naglulurpasay at humihilat. Tayo'y naririto. Hanggang kailan kaya matitiis ng mundo? Sinong magsasabi ikaw ay huli? Kapatid, halika na't magsisi. Ngayon na kapatid ang panahon, siya'y naghihintay ng iyong tugon. Hindi ko na alam yung sunod. Ayun, kung kaya nyo i-search yung kantang yun. 80s yan. Pamatay na altar call yan. Naglulupasay at nag-iiyakan yan. Tapos pag may nagaganyan, ang gagawin mo, kukulit-kulitin mo yung boses mo. Ngayon na kapatid ang Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hello, amen? Huwag sasayangin
ang bawat pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa atin. Maging responsable tayo sa lahat ng ipinagkakatiwala ng Diyos sa atin. Lalo na ang buhay na ito. Uulitin ko, 4 lang ang eternal na bagay sa mundong ito. God is eternal. His kingdom is eternal. His word is eternal. And number 4, our soul is eternal. Amen. Kapatid, may kaluluwa tayo. Naniniwala ka bang may kaluluwa ka? Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabi mo, may kaluluwa ka ba? Oh, praise God. Eternal yan. Mamimili ka kung saan mo gugugulin yun, ng pangwalang hanggan ang kaluluwa mo. Ang nakakaramdam, yung kaluluwa mo. Yung soul mo. Yung 5 senses. Kaya nga, ang isang taong patay, kahit sipa-sipain mo, sapakin mo yan. Hindi yan magre-reklamo. Bakit? Wala na yung kanyang kaluluwa eh. Hindi na nakakaramdam. Saan mo i-spend ang kaluluwa mo? Praise the Lord. Be responsible sa buhay na walang hanggan. Hindi mo po pwedeng sabihin na magwawala muna ako ng 3 buwan. After that, babalik ako. Sino may hawak ng buhay mo? Ikaw ba? Alam mo ba kung next week buhay ka pa? Hindi kita tinatakot. Lalo na ikaw na pasilip-silip. Kasi walang pwedeng magsasabi na buhay pa tayo. Kahit nga bukas eh. Pero, ang alam ko at idinideklara ko, ang mararanasan na lang natin, rapture. Praise the Lord. Amen? Amen. Yung nag-amen, yun na lang, hindi na makakaranas ng kamatayan. Rapture na lang ang mararanasan pag magsasabi ng amen. Amen. Praise God. Pati yung hindi nag-aamen, nag-amen. Praise the Lord. Pati yung mga nasa online. Kasi hindi mo pwede, babalik ako after 5 months, after 6 months. Ha? Alam mo ba? Paano kung hindi ka nakabalik? Praise God. Paano kung may nangyari? Pagharap mo kay Lord, Lord, joke lang naman. Babalik naman ako. Ha? Paano? Kaya, naku po. Kung nagkamali, nagkasala, sabi ng totoo. Kaya nga, kung kayo, praise the Lord, kung kayo ay mayroon akong chinat, hindi ko sasabihin kung sino. Para naman hindi sabi ko, bakit hindi ka namaten, Brad? Broken lang po, Posol. Broken lang. Sabi ko, kahit nabigo ka, huwag kang hihinto. Opo, sa Sunday, aaten na po ako. Kaya tuloy umaten ngayon. Mag-isip kayo kung sino yun. Hindi wala kung sino. Umaten tuloy ngayon. Kahit broken ka. Bakit? Sino ba yung sinasabi ko, Joy? Ikaw. Sino ba yun? Sino ba yun? Hindi mo kilala yun. Sel, hindi mo kilala yun. Siya nga nag-invite sa'yo dito eh. Praise the Lord. Hallelujah. May pagbalin. Pambihira. Kahit na, naku po, pag may pagpapalit, be responsible. Hallelujah. Amen? Kaya nga, paano mangyari? Kasi take His place. Di ba sabi niya, now, therefore, arise, take His place. Paano mangyayari yon? Sabi niya, paano? There must be renewing of mind. Kailangan mayroong renewing of mind. Lilipat din yan, makikita niyo yan. Renewing of mind. Meron dapat, There must be what? Kasi pag hindi mo na-renew, binago yung konsepto mo, walang mangyayari. Tingnan, may mga kakilala ba kayo na kahit anong sabi pa ulit-ulit, wala pa rin. Kaya sabi ko, alam niyo, pag hindi ko na kayo sinita, nagsisimula ako, sabi, huwag niyong, na kung saan, ayaw niyo nun, na yung sinisita kayo pinagsasabihan, kamusta ang Bible reading mo? Kamusta yung ganun? Concern ako. Pag hindi na kita sinisita, hindi ka na pinagsasabihan,
Nakakatakot. Ang pinaka nakakatakot sa lahat ay yung walang nagpapaalala sa'yo. Bakit? Magiging pariwara ang buhay mo. Hello, amen? Sa totoo lang, paglilingkod sa Diyos, marami kang mararanasan. Marami kang mararanasan. Mag-invest ka sa karya ng Diyos, hindi ka lugi. Although minsan, na yung may pinag-investan ka, na darating sa dulo, babaliwalain ka. Makakaranas ka ng sakit. Pero tatandaan mo, ang encouragement ko, si Lord naman ako nga binigyan din ng mahabang pasensya Lord, hinabali. Kalimutan man ako, pero sana wag kang kalimutan. Pero sana pag hindi ka kinalimutan, sana wag din akong kalimutan. Kasi di ba, malilimutan ba ng ina ang anak? Magandang pala. Ano yan may ganong kanta Alam mo ko anong chorus, alam niyo kung anong chorus noon? Hindi, alam ko bakit hindi kinakanta sa church yan. Di kita malilimutan kailan may. Hindi yun pang patay. Hindi yun pang patay. Alam niyo ba, noon, nung 80s, ginagawang special number yan sa church, kaso nga lang ngayon, kinakanta na lang sa pampatay Malilimutan ba ng ina ang anak? Nagaling sa kanya, hindi kita, Basil Valdez yun malilimutan. Harapin mo yung katabi mo. Kantahan mo siya, hindi kita malilimutan. Kailan? Ngayon tuloy, nakakakonsensya pag kinanta mo pang patay. Kasi hindi naman talaga pang patay yan Hindi talaga pang patay yan Praise God. Para bang biro mo di kita malilimutan. Pambira. Kasi naririnig na lang talaga sa libing Sa libing Mabago ang ating konsepto. Bakit? Kasi ang ini-inject ni Lord ngayon, take His place. Yung nawala mong leader, take His place. Come on. Praise the Lord. Amen ba? Oh, praise the Lord. Sa keyboard, may pumalit. Hindi lang po sa keyboard, pati sa gitara. Hindi lang pati sa gitara. Pati sa drums pala, marunong din pala. Oh, hindi lang pati drums. Kahit walang drums, pwede siyang gawing drum. Praise the Lord. Oh, biri mo yan. O ngayon, hallelujah. Si Kuya Jester nyo, minumultiply niya. Kaya nga tayo may mga workshop Natigil lang ngayon ang workshop natin kasi pag-pray natin, itong week na to, lalabas na yung anak ni Jester. Sinasahan namin sa prayer yan. Praise the Lord. Hallelujah. Huwag Jester ang pangalan mo, ha? Huwag. Babae? Babae. Oh. Huwag Lord, ha? Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, babae pala. Yan. Praise the Lord. Esther. Praise the Lord. Same tuning. Jemima. Ayos Praise the Lord. Kaya nga dapat mabago ang isip. Pag ngayon, magiging leader ako. Magkaroon ng renewing of mind. Sabi mo nga, i-declare mo nga with confidence, magiging leader ako. Sabi ko, sumunod ito. Para mong puso, magiging leader ako. Pwedeng song leader. Pwedeng band leader. Praise the Lord. Hello, amen? Praise God. Pwedeng singer. Kaya nga, know your calling. Know you at the same time, not just calling, your gift. May gift ka, paggamit mo. Meron kang boses? Yung iba nga dyan, walang boses. Malakas ang loob kumante. Oh. Welcome, welcome, welcome ka dito. Welcome. Ganun. Oh, paggamit ka. Oh, praise the Lord. Amen? Ano pa? Oh, hindi lang sa kanyan. Sinong willing na i-train, magturo dito? Praise God. Ako, nagano na ako. Oh, magtuturo dito. Na para pag dumating ang time,
Alam mo, kasi pag bumalik kami sa Australia, praise God, ay talagang sasagasaan namin ng linggo. Ngayon, intentionally, hindi sinagasaan ng linggo. Pero pag bumalik kami doon, sasagasaan ng linggo, magkakaroon ng face-to-face worship doon. Tapos kayo ngayon, naka-online. Praise God. Praise the Lord. Bilang ganti. Yan. Hindi, nung gagawin, merong papalit, merong magpipreach dito. Sino ang call? Sino rito? Kaya nga, know your calling. Huwag mahiya, know your calling. 5 ito eh. 5 tong calling na to. Ano yun? Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. No. Alamin mo, saan ang calling mo? Kung calling mo apostle, come on. Praise God. Hindi ako ma-insecure. Mas kagalakan ko na ako bilang apostle nyo, may panganak na apostle din. Dapat kompleto, hindi apostol. Praise God. Prophet, come on. Know your calling. Asan ka? Evangelist ka, come on. Pastor, teacher, pwede. Kaya alamin mo. Pero dapat mag-level up. Praise the Lord. Hello, amen? Huwag niyo ikatuwiran, alisin niyo excuses na hindi ako marunong magsalita. Hindi totoo yan. Hindi yan totoo. Ano ka, pipi? Praise God. Tingnan niyo si Brother Ronald, nagpinopost pa niya yan, Dami nun, Ilan yung mga tao niya doon nakasama, Brad? Sa 1,200 yung kinantahan mo? Hindi naka-attend lahat. Yung kinantahan mo, mga 800. Biruin niyo, nakita niyo, pinost niya sa Facebook, nasa 800 na katao, kinantahan ni Brother Ronald, hindi kita malilimutan. Pambira yan, 800. Tapos, nag-share ka ba ng word doon? Nag-preach siya sa 800 na katao. Biruin mo yan. Hallelujah. Daily. Talagang, ikaw lagi, araw-araw, daily doon. Biruin mo. Maisa sa ulo mo na hindi kita. Biruin mo yan. Nakaka-attend ka doon ba? Nakakaba? Hindi siya pa, iba. Okay. Okay. Praise God. Ibang klase yan, Kaya nga, isi-share mo. Yung narinig mo ngayon, mag-share ka din, Brad, Anong pangalan mo, Brad? Angelito. Anong palayaw mo? Nonoy. Layo naman. Ay, Longgo ka. Kabalo ka, mga galunggo. Siyempre ako hindi. Yun lang ang alam ko. Yun ang alam ko. Pero ang Ilonggo, malambing yan Malambing magsalita Yan. Yung natutunan mo, share mo. Biruin mo, araw-araw nagpipreach ngayon si Brother Ronald sa 800 na katao. Grabe yan, Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, yung calling mo, come on, sabi mo, pwede kitang i-train, turuan. Bakit? Hallelujah. Naghahanap ng ang Diyos ay naghahanap ng faithful servant just like Moses. Hello, amen? Ang tanong, buong pusong tanong to buong puso. At gusto kong sagutin nyo ng buong puso rin. Sino rito yung handa at gustong paggamit sa Diyos? Taas ang kamay. Kanang kamay. Handa at paggamit sa Diyos. Mataas, kanang kamay. Yan. Praise the Lord. Yan. Glory to God. Totoo yan. Ulitin ko. Baba. Ganito. Pikit kayo para malaman ko kung totoo. Pikit. Para hindi nyo alam kung ano. Sino rito yung handang at gustong paggamit kay Lord? Taas ang kamay. Wow. Praise the Lord. Baba. Yan. Glory to God. Kaya, hindi to biro. Sa totoo lang kasi, calling ko po ay may calling po talaga ako sa body of Christ Kaya, nakakalibot po ako maganda na kung saan, dito may naiiwan. At later on, yung ginagawa ko, gagawin nyo rin. Ayaw nyo, wag nyo. Ayaw nyo sumagot Biruin mo. Kasi bakit? Acts chapter 1 verse 8. Praise God. You will be witnesses to Jerusalem, Judea, Samaria, ano pa? Up to the ends of the earth. Kaya nga sabi ko sa inyo, bago dumating si Lord, bago mag-rapture, malipot natin mundo.
Hello, amen? Kasi nakalagay doon, up to the ends of the earth. Ano ang mundo? Ano ang hugis ng mundo? Bilog. O saan ang dulo? Di walang katapusan to hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hello, amen? Huwag nating problemahin ang alin? Yung provision. Dahil siya ang magpo-provide. Hello, amen? Ako ay magtatapos na rito. Glory to God. Maging buong puso, buong isip, maging responsable. Itutuloy ko ang pagtuturong ito sa linggo. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang a-absent ha. Praise God. At pagkatapos, sabihan nyo yung mga absent. Praise God. Pati yung mga nasa online. Tumayo ang bawat isa. Palabasan to ng totoo. Maging responsable, gawin ng buong puso. Praise God. Ang assignment mo. Huwag pabigat. Pati ang pagsamba, ang pagpapanalangin, ang pagbabasa, huwag pabigat. Huwag matigas ang ulo. Huwag matigas ang ulo. Praise the Lord. Hallelujah. Just close your eyes. Pag nilinilayan mo yung narinig, handa ka bang sumunod sa Panginoon? Alisin, burahin yung mga excuses. Praise God. Be genuine. Praise the Lord. Allow the Holy Spirit na siyang kumausap sa iyo ngayon habang nakatayo ka. At kung may mga kakulangan, may mga kasalanan, praise God. Hallelujah. Magsabi lang sa Panginoon, patawarin mo ako, Panginoon. Praise God. Wala mo nang gagawa dyan lahat. Pumikit, pati yung mga nasa laptop na yan. Pikit mo na. Concentrate. Praise the Lord. Allow the Holy Spirit na siyang kumatok, kumausap sa iyo. Sa puso mo. Praise the Lord. Hallelujah. At sabihin mo sa Panginoon, mahal kita, Lord. Susunod ako sa iyo. Mahirap, pero gagawin ko. Susunod ako sa iyo, Panginoon. Maglilingkod ng totoo. Praise God. Maglilingkod ng totoo, Panginoon. This time, taas mo ang iyong dalawang kamay. Sasamba tayo sa Panginoon. Yan. Praise God. Hallelujah. Makikita rin naman yan. Yung, pakita nyo yan, pati sa online, pakita nyo yung lyrics ng kanta natin. Pakita nyo yan sa online para yung nasa online ay sumabay din. Yan. Praise God. Kilala ka, buhay ko ay nag-iba. Binigyan mo ako ng bagong pag-asa. Pinatawad sa kasalanan, pinalaya sa kahirapan. Kaya't ikaw lang ang aking papupurihan. Magpapatuloy sa paglilingkod sa iyo. Ano man ang daanan ko, ano man ang sabihin sa akin ng mundo, magpapatuloy sa aking pagsamba sa iyo. Susundin ang nais mo. Ang buhay ko ay pagharian mo. Magpapatuloy sa paglilingkod sa iyo. Ano man ang daanan ko, ano man ang sabihin sa akin ng mundo, magpapatuloy sa aking pagsamba
pagsamba sa'yo. Susundin ang nais mo. Ang buhay ko ay pagharian mo. Make this song your decision. Na anuman ang daanan mo, anuman ang mangyari, ikaw ay magpapatuloy sa Diyos na buhay. Maglilingkod ng buong puso, maglilingkod ng may katotohanan, magiging mabunga, masunurin sa Kanya. Awitin natin uli, pati yung mga nasa online, ng buong puso. 1, 2, 3, magpapatuloy. Magpapatuloy sa paglilingkod sa'yo. Ano man ang daanan mo, ano man ang sabihin sa akin ng mundo, magpapatuloy sa aking pagsamba sa'yo. Susundin ang nais mo. Ang buhay ko ay pagharian mo. This time, an invitation. Yung gustong magpatuloy, maglingkod sa Panginoon, punta rito sa harap. Yung mga nasa online, ay mag-comment, magpapatuloy, gusto ko maglilingkod po ako sa iyo. Punta rito sa harap, I want to pray for you. Buong puso, yung nagtaas kanina, nasabi gustong maglingkod, this is the time. Come on, punta rito sa harap. Sige, punta rito sa harap. Lapit dito sa harap. Lapit. Sige, lapit. Huwag mahiya. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Just close your eyes. Pati yung mga nasa online, mag-comment. Magpapatuloy ako sa iyo. Ng buong puso, Panginoon, sasamba sa iyo. Just close your eyes habang nakapikit. Praise the Lord. Ang Diyos ngayon kikilos sa iyo. Mapuputol ang gawa ng dyablo, ng demonyo sa buhay mo. The moment na ang pinaghari mo sa buhay mo ay ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord God. Hallelujah. Magpapatuloy sa paglilingkod sa iyo. Ano man ang daanan ko, ano man ang sabihin sa akin ng mundo, magpapatuloy sa aking pagsamba sa iyo. Susundin ang nais mo. Ang buhay ko ay pagharian mo. Patuloy sa paglilingkod sa iyo, Lord. Ano man ang daanan ko, ano man ang sabihin sa akin ng mundo, magpapatuloy sa aking pagsamba sa iyo. Susundin ang nais mo. Ang buhay ko ay pagharian mo. Ang buhay ko ay pagharian mo. For the last time, ang buhay ko ay pagharian mo. Itaas niyo ang inyong dalawang kamay. Praise God. Sumunod kayo sa akin sa panalangin, lakasan niyo lang. Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, nandito po ako, lumalapit sa iyo, nagre-response sa panawagan mo. Maglilingkod ako ng buong puso, ng buong katotohanan, ng buong kalakasan. Panginoon, pagtibayin mo ko, kalingain mo ko, palakasin mo ko. Dahil ang desisyong ito ay dire-diretso hanggang sa muling pagbabalik mo. You are my Lord. You are my God. You are my King. I will serve you wholeheartedly. In Jesus' mighty name. Everybody say, Amen.
I-congrats mo, kamayan mo ang bawat isa. Sabi mo, congratulations! Praise God. Magpapatuloy sa paglilingkod. Go back to your seats. Ano man ang daanan ko, ano man ang sabihin sa akin ng mundo, magpapatuloy sa aking pagsamba sa'yo. Susundin ang nais mo. Ang buhay ko ay pagharian mo. Ang buhay ko. Ang buhay ko ay pagharian mo. Palakpakan mo ang Diyos na buhay. God bless everyone. Take your seats.